kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Papasyal po muna tayo. Wala tayo sa aming Bakuran. Nandito po tayo ngayon sa Cebu. At ito po yung unang pinuntahan namin dito. Etong buwakan ni Alejandra. Ang buwakan po, ibig sabihin, flower garden, at yung Alejandra, yun po yung pangalan ng biyana ng may-ari nitong garden na to. Ito po ay 700 square meter na puro talaga mayana at mga hydrangea at ang iba't iba pang bulaklak. Ang makikita nyo na napakagaganda po. Sulit na sulit po at busog na busog ang mga mata nyo sa makikita nyo dito sa buwakan ni Alejandra. Ang buwakan po ni Alejandra ay matatagpuan sa Barangay Gaas, Balamban, Cebu. Mula Cebu City po, 30 to 45 minutes po mararating na po itong buwakan ni Alejandra. At ang entrance fee po dito ay 50 pesos. Kaya po sulit na sulit. Mag-e-enjoy po talaga ang mga plantita na makakapanood nito. Enjoy watching po! Pagpasok pa lang nga po dito sa buwakan ni Alejandra, talagang napawaw na ako sa sobrang ganda. Ang unang-unang makikita nyo nga po dito ay yung Mayana Art na talagang hinangaan ko. Talagang kakaiba po talaga yung galing ng gumawa nito. Hindi ko malaman kung paano nila ginawa yung art na yan. Yan, kung makikita nyo, yung kulay maroon at kulay green. Yan yung Mayana Art. At pati yung kulay maroon na hugis puso, Mayana din po yan. At makikita nyo yung iba't ibang klase ng halaman. May mga syngonium, yung may mga rose, at yung iba po hindi ko alam kung ano yung pangalan o ID ng mga halaman na yan. Napakarami pong rose at saka yung iba't ibang klase ng mga halaman ang makikita dito sa buwakan ni Alejandra. Kaya po, alam nyo naman, plantita ako, kaya talagang nag-enjoy po ako. Kung makikita nyo po, napakainit po ng panahon nang pumunta kami dito. Pero ang klima po dito ay parang sa Baguio. Nasa taas po kasi ito ng bundok, kaya kahit katanghalian, malamig po yung panahon nila. Kaya siguro yung mga bulaklak dito na mga hydrangea, yung mga rose, ang gaganda po talaga. Ayan yung Mayana Art na sinasabi ko sa inyo. Sobra ganda po talaga. Yan yung mga maroon na yan. Mayana yan, maroon and green. Talagang hindi ko alam, hindi ko ganong napagmasdan kung paano nila tinanim yan. Yung mga mayana sa pinaka-art na yan. Yan, rose. Talagang ang galing ng gumawa nito. Talagang sulit ang punta namin dito sa Cebu, lalo na dito sa buwakan ni Alejandra. Napakarami din po na hydrangea. Kung dito po sa atin sa Baguio, doon lang po tayo makakita ng magagandang hydrangea. Pero po dito sa Cebu, sa buwakan ni Alejandra, mas marami at mas magaganda po yung mga hydrangea dito. Lalo na po yung mga mayana. Ayan o, hindi ko lang po alam yung ibang ID ng mga halaman. Pero lahat po magaganda. Talagang ito yung napuntahan ko na napakagandang garden. Kaya sulit, mura naman po yung entrance na 50 pesos. Ayan, mag-start na tayo sa mga hydrangea. Ayan o, nakikita nyo yung mga kulay purple na yan. Yung mga violet, yung mga blue. Ito, mga syngonium to eh. Yung iba na to. Ito, Mayana. Ang ganda din, di ba? Ito, mga syngonium. Tagal ko iniisip ko ano yung ID nitong halaman na to. Naalala ko, syngonium. Yan, puro Mayana. Talagang para kang nasa ulap na mga bulaklak. Lalo na kapag malapit ka dito sa mga hydrangea. Talagang ang masasabi mo talaga puro wow. Ako nga puro wow lang talaga yung nasabi ko nung habang nag-iikot ako dito. Ayan nakikita nyo, ang ganda. Lalo po sa personal, sobra ganda talaga. Ayan ang galing diba ng may-ari.
ano daw yan nagla-landscape yung may-ari. Kaya magaling sila pagdating sa mga landscaping. Yan, nandito na po tayo sa mga hydrangea o milleflores ng mga halaman. Di ba ang gaganda? Parang isang dagat ng mga milleflores yung nandito o hydrangea. Yan, iba't ibang kulay. May kulay blue, may kulay violet. Ayan. Bumalik na naman ako dito dahil ang sarap balik-balikan ng mga halaman kahit nasabihin nyo na mayana lang yan. Talaga napaganda po talaga nila yung mga mayana kahit sabihin natin na isang mayana na mumurahin at simple lang. Talagang napakagaling po ng may-ari. Ayan, ito parang dahlia to yung bulaklak na to. Yung parang rose pero alam ko dahlia yung ID niyan, parang rose na yan. Yan, mabango po yan. Ayan ilalapit ko po kayo, 'di ba? Dahlia yan kulay yellow at meron din sila na kulay white na dahlia. Ayan, mamaya iikot pa tayo. Malaki din tong 700 square meter na to at meron pa po doon sa pinakababa. Ito, dahlia din o rose, rose. Ayan. Dahlia. Kasi ang dahlia at saka rose parang magkamukha po sila ng bulaklak. Pero kung hindi nyo po pagmamasdan, mapagkakamalan mo po talaga na rose talaga sila. Tingnan nyo, ang ganda nito. Ang mayana, yung pagkakadesign ng mayana na yan. Talagang kahit siguro ikot ka lang ng ikot dito at ulit-ulit na paikot-ikot. Hindi ka magsasawa na pagmasdan yung mga bulaklak na nandito. Ayan, ang mga hydrangea dito, yung iba, bagong tanim pa. Ayan, selfie-selfie muna. Kasi po, tinanggal ko yung sound ko dahil may music. Kaya, hindi ako nagsasalita dyan. Ayan, meron din na tulay na napakahaba dyan para makita mo yung pinakabuong lugar. Ayun nakita nyo sa likod ko na yun. Isang mahabang tulay po yun na pwede mong ikutin yung garden na yan. Ayan, ang ganda. Ang alam ko po sa hydrangea, yung kulay niya, nag-iiba yan conforme po doon sa lupa na pagtataniman natin. Minsan kulay white, minsan kulay blue, minsan violet, may pink. Ayan, ang sabi nila, dahil daw sa lupa yon, kung acidic, nag-iiba yung kulay ng bulaklak ng mga hydrangea. Kaya yan, ang daming mga kulay ng hydrangea dito. Ayan yung tulay, nakikita nyo yan. Paikot yan, para makita nyo talaga yung ganda nitong buong garden. Ayan ang dami talaga na hydrangea. Yan, meron pa dito, papanik. Yan, marami pang pagpipicturean na yun doon sa pinakabababa muna. Meron ding mga hydrangea, bagong tanim doon sa pababa ng bundok. At dito, napakarami din po na pwede kayong pagpicturean. Kagaya ng mga may bike. Yan, ikot muna tayo. Ang daming pwedeng puntahan dito. Ito yung pinaka restaurant nila. Ayan, ito yung tatlo kong anak, si Andrew, si Andre, si Jello. Ayan, punta na tayo dito sa sinasabi ko sa inyo kanina na tulay. Paikot po yung tulay na yan, susundan ko lang tong mag-aama ko. Yan, nagkakamot na yung isa sa kambal. Eto, si Andrew. Yan. At dun, magpipicture kami dyan mamaya pag wala ng tao. Mayana din po yung nasa dalawang gilid niyan. Kulay green na mayana, tapos sa pinakagilid kulay maroon. Ito yung tulay, tingnan nyo, ang ganda.
kapag nandito kayo sa taas, ayan, kitang-kita nyo yung ganda talaga nitong garden. Makikita nyo yung kung gaano kaganda yung pagkakaayos ng mayana at ng hydrangea. Hello, Jello. Andre. Ayan si Daddy, may tumatawag. At meron ding mga orchids na nakakapit sa mga puno. Ayan no, ang lamig dito, ang lakas ng hangin. Iba yung lamig. Talagang masasabi mo na parang nasa Baguio ka. Ang daming nagpapapicture dun eh. Ito yung mga bagong tanim na hydrangea, kaya lang hindi ka makakapag-selfie dahil pababa sila. Napakagaling ng gumawa nito. Hindi ko alam kung paano nila itinanim yan kasi pababa nga. Mahirap tumapak sa lupa kapag pababa. Kaya nakakahanga po yung mga nagtatanim dito sa tuktok ng bundok. Yan, maganda rin magpa-picture dito. Yan no, nakikita niyo yung kulay green na mayana. Parang hindi siya mayana, no? Pero, ang ganda. Nag-blend talaga yung kulay ng green at saka ng maroon. Yan, gagawi kami dito sa pinakababa. Yung may puno dito na pwedeng pahingahan. Ayan, no, parang kapag nandito ka sa taas ng bundok na to, parang napakasarap sa pakiramdam, parang wala kang problema. Makikita mo lang yung mga halaman, mga nagagandahang mga bulaklak, at yung mga punong kahoy dito sa bundok. Yan, may mga saging nga po pala dito. Tingnan nyo oh. Hindi ko alam kung kinakain yung saging na to. Kulay red. Yan oh. Maliliit lang sila. Mataas pa po ako sa puno ng saging na yan. Hindi sila tumataas. Ayan oh. Ang daming bunga. Nakalimutan ko lang itanong sa may-ari kung pwedeng kainin yung kulay red na saging na to. Ayan no, ayan, huling-huli ang bubuyog. Ayan no. Dahil mahaba-haba na rin naman po yung aming nilakaran, nagpahinga muna kami dito sa ilalim ng puno. At bala ko yung ipapaint kay Doc Ray dahil ang ganda, 'di ba? Iyan, pabalik na po kami doon sa pinaka-garden. At maya-maya lang, babalik na kami sa aming sasakyan para puntahan naman po yung susunod namin na itinerary. Ito po, pabalik na po kami sa aming sasakyan. Yan, mahirap umakyat dito. Kaya talagang hinihingal ako. Mas madali po talaga yung pababa. Pero itong papanik, mahirap. Pero huli na nung malaman ko, sa kabilang side pala, merong hagdan na mas mababa kaysa dito sa nilakaran namin na papanik na to. Daddy, nauna na yung mga bata dun sa sasakyan kasi pataas ito na pataas yung kalsada. Pahirapan na naman pang umakyat. Mariko,